Meron po tayong apela at pakiusap sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Bilang isang Overseas Filipino Worker o OFW, apela at pakiusap ng isang ordinaryong mamamayan, isang Overseas Filipino Worker na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat, nagpapadala po buwan-buwan na nakakadagdag sa remittances ng mga Pilipino mula sa ibayong dagat. Ito po ay boses ko, and I'm sure na makaka-relate po dito ang maraming mga Pilipino na nariyan po at nakikipagsapalaran sa iba't ibang bahagi po ng ating mundo. Malaking tulong po sa ekonomiya ng Pilipinas ang remittances na mga OFW. Ipinapaalala lang po natin, mga kaibigan, dahil ano ang kahalagahan nito? Nagdadala po ang ating mga remittances ng bilyong pisong pondo sa bansang Pilipinas. Nagpapalakas po ng consumer spending at bumubuhay sa maraming mga negosyo. Nakakabawas po ito ng kahirapan, nagpapalakas sa sektor ng pananalapi at nagsisilbing panangga ng ekonomiya sa panahon po ng krisis. Sa kabuuan, mga kababayan, pinagtatatag nito ang kabuhayan ng mga pamilya at ang pangkalahatang takbo ng ekonomiya ng bansa. Kapag nagpapadala ho tayo sa ating mga mahal sa buhay, meron silang uh, pamalengke, pambayad sa anumang mga gastusin, pantustos sa mga eskwelahan, kung sino man pong nag-aaral sa ating mga miyembro ng pamilya at kung ano-ano pa. At ito po ang ating apela. And I hope na makaka-relate po ang lahat ng mga Pilipino na nagsusumikap po sa ibayong dagat sa ating apela na ito. Mr. President, Mr. Marcos Jr., hanggat hindi ka pumapayag na sumailalim sa hair follicle test, maniniwala pa rin akong meron kang itinatago. Dahil yan mismo ang ipinapakita ng mga kilos mo. Kung wala ka talagang itinatago, hinarap mo na sana ito imbes na iniiwasan ang usapin tuwing hinahamon ka at binabanggit po ang challenge na ito. Paulit-ulit mong binabaliwala ang naturang pakiusap. Hindi ganyan ang leader. At mas malakas pa yon kaysa sa anumang sinabi mo. Ang totoong leader, pinapaalala ko lang sa iyo, Mr. President, hindi tumatikbo mula sa isang hamon na pwedeng maglinaw o magbigay linaw ng lahat-lahat agad-agad. Ang totoong leader, ipinapaalala ko uli, Mr. President, hinaharap ang sitwasyon at pinapatunayan na mali ang maraming duda ng publiko. Sa ngayon, lalo lang pinagtitibay ng iyong pagtanggi ang maraming hinala ng ating mga kababayan at lahat ng mga sektor dyan sa Pilipinas. Kung gusto mong mawala ang mga pagdududa, tigilan mo na, Mr. President Junior, BBM, ang pag-iwas at patulan mo tanggapin ang anumang hamon na hair follicle test. Ganoon lang po kasimple. Hanggat hindi mo tinatanggap ang hamon na ikaw ay magpasailalim sa hair follicle test, tatawagin ka naming addict. Isa kang addict, Mr. President. Dahil kung hindi mo tatanggapin ang hamon na yan, kailan mo at paano mo patutunayan na hindi ka nga bangag? Di ba? Napakasimple naman yun eh. Magpa-hair follicle test ka. Matagal na mong hinihiling yan. Isa kang leader. Mag-set ka ng example. Mag-set ka ng ehemplo na gagayahin ng marami pang opisyal ng pamahalaan na nasa ilalim mo dahil presidente ka eh. Ikaw ang ama ng Pilipinas. Ikaw ang ama ng bansa.
Magpakita ka ng ihemplo, hindi yung ngingisi-ngisi ka lang. Mr. President, we demand magpasailalim ka sa hair follicle test. Patunayan mo na hindi ka adik para mawala yung pagdududa ng taong bayan at pabulaanan yung binanggit mismo ng iyong kapatid, ang nakatatanda mong kapatid, ang iyong ate, ang iyong manang na si Senadora Amy Marcos. Mahirap ba naman yun? Hanggat hindi mo tinatanggap ang hamon na yan, magdududa kami. Isa kang adik, Mr. President, para mapatunayan mong hindi ka adik, hindi ka bangag, at hindi ka gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, partikular ng cocaine. Kain mo hamon. Kita mo, magpalalaki ka, magpakalalaki ka. BBM, magpa-hair follicle test ka na please. Dahil kung hindi mo gagawin ito, adik ka talaga. Adik ka sa cocaine.